Pilipinas ang oras sa 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo umaambon-ambon na umaga, mga nanonood at nakikinig sa atin. Mga nakatutok sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga telebisyon. Isang magandang umaga po sa inyo. Good morning, Pilipinas, at Diyos marhay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region, lalo na dyan sa Jubillar, dyan po sa Albaya. Ang umaga natin umuulan, pero kagabi bago tayo matulog o yung iba nga siguro tulog na, medyo mainit. Mainit po dito sa Senado at of course bumalik ang init dyan sa Kamara. Alam naman po natin, lalo na dun sa mga updated na mga kababayan natin, mga viewers and listeners natin. By the way, tayo po ay live na napapanood sa ating mga social media accounts sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television YouTube channel, sa inyong pong mga television via cable channels nationwide po yan, at sa inyong mga radyo via 666 kHz. Kung matatandaan nyo po ay nag-convene ang Senado kahapon, June 10, bilang impeachment court, at yun pong 22 senators natin yung nanumpa dyan bilang senator judges para po sa in-expect na paglilitis dun po sa impeachment na inihain laban po kay Vice President Sara Duterte, ano? Pero kagabi nga po, bago tayo matulog, bago pa man yung iba tulog na at nagulat sila pagising, may bago po, may update. Kanina pa po natin to dinidiscuss sa mga ibang mga programa dito sa ating himpilan. Pero sa botong 18-5, wala pong abstention. Ibinalik po ng Senado yung articles of impeachment sa House of Representatives. At yan nga po yung ating pinag-uusapan. Ano na ba yung masusunod na magiging aksyon mangyayari dahil nga po ibinalik ng Senado itong articles of impeachment dyan po sa House of Representatives. Ang sinasabi po nila, layunin nito na humingi ng kumpirmasyon mula sa House kung ang kaso ba ay sumusunod sa konstitusyon, lalo na sa tanong yung kung mayroon bang 1-year provision. Ang medyo buod lang po nito doon sa mga kaka-tune in lang sa radyo, sa mga kaka-tune in lang, kakabukas lang ng kanilang telebisyon o kaya sa social media accounts. Yung trial status po kasi nito suspended dahil nga binalik muna yung articles of impeachment dyan sa House. So ano bang next step? O kailangan po nung House magbigay ng constitutional certification. Dapat kasi mamaya sana mayroon tayong makausap din na lawyer. Tinatry natin din contact si Attorney Romy Macalintal dahil nung nakaraan nakapanayam natin si Attorney Mac dahil ekspertong abogado si Attorney Mac sa pagdating sa mga ganito pong usapin. Ang sinasabi niya nga wala din namang mangyayari, dead end, mamamatay din, mawawala din yan, hindi na din yan tatawid pa. Pero yung mga susunod na yugto yung inaabangan natin kasi pagpasok ng 28th Congress, huling session po ng ang huling session na po nila Kyle nga yung huling session, June 30 ba ang magiging huling session? Pagpasok ng 20th Congress. Matindi po yung issue sa politika, no? Ang problema kasi dito parang ang lumalabas na sinasabi nga ng mga kababayan natin.
parang nagiging na siya, issue sa dalawang magkaibang panig, Duterte versus Marcos. Yun yung lumalabas na opinion ng ating mga kababayan. At sinasabi nga nila, malaki ang posibleng maging impact din sa resulta sa 2028 elections. Damdamin Bayan. Pero hindi ba parang napakaaga pa para para pag-usapan 'yon? Mukhang critical po yung mga susunod na hakbang dahil yung House ay kailangan din nilang magdesisyon tungkol po dito sa pagbabalik nitong articles of impeachment. Dahil kagabi sabi ko lang, parang nagkaroon na tayo ng hindi lang, sabi kanina ni Kato Nying, basketball. Sa akin naman nagchuchubibo sila, papaikot-ikot lang. So ano ba talaga? Alamin nga natin yung mga susunod na mangyayari dahil masalimuot itong usapin na to. Sinusubukan din natin may mga kausap na mga kongresista patungkol dito. Sa ngayon wala pang interview, mukhang busy pa o baka naman po sila ay nag-uusap-usap patungkol po dito. Pinasasagot na nga rin po ang Vice Presidente dito po sa ng impeachment court sa impeachment case na inihain laban sa kanya at siya po ay binibigyan ng hindi lalagpas sa 10 araw para tugunan po yung mga naturang kaso laban sa kanya. At yan po ay after ng paboran ng mayorya ng Senator Judges yung motion ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik nga sa House of Representatives ang articles of impeachment nang hindi dinidismiss hindi po, linawin natin, hindi po dinidismiss o tineterminate yung kaso. So kailangan pong sumagot ng Vice Presidente. Ang Vice Presidente, para po dun sa mga kababayan natin, siya po ngayon ay nasa Malaysia. Meron po siyang personal na lakad at ayon po sa impormasyon na inilabas din mula sa kanyang kampo ay siya po ay may personal trip kasama ang kanyang pamilya. So, abangan natin kung ano pa yung mga susunod na pangyayari at malaman natin yung mga technicalities, ano ba yung mga mangyayari sa mga susunod, sa mga ganito bang pagkakataon, ano ba yung ini-expect natin na gagawin na aksyon ng House, ano ba yung mga naaayon na tama sa batas na kailangang maging aksyon, yung constitutional na mga aksyon na kailangang ginagawa ng mga mambabatas. Alamin po natin yan, syempre hindi po tayo eksperto pagdating sa batas, so mas importante siguro may makausap tayo at mamaya, and we're trying our best na may makausap tayong eksperto para po ma-educate tayong lahat sa mga nangyayari ngayon sa ito pong nakabinbin pa rin na impeachment trial, hindi pa rin matutuloy dahil suspended nga po ito pong impeachment case laban sa Vice Presidente. Daming Bayan. Isa rin sa malungkot na issue, yun nga pong utos ng Pangulong Bongbong Marcos na sa DepEd din, and of course lalo na po doon sa mga ang problema kasi natin kahapon ba yun, Yuel, nung bumisita ang Pangulo sa eskwelahan, public school, nung isang araw namimix-mix ko na yung mga nangyayari, maraming nangyayari. May mga karamihan sa public schools po pala dito sa ating bansa ay may problema sa supply ng tubig. Actually, totoo po yan dahil yung ibang mga eskwelahan talaga, produkto ako ng public school, doon yung pinanggalingan ko ay wala namang problema sa tubig. Pero may mga kakilala tayo na problema nga nila yung maayos na supply ng tubig. Sa panahon po ngayon, lalo na po tag-ulan, at alam naman natin itong mga nakaraan, mayroong mga sakit na lumalaganap, may mpox at kung ano-ano pang sakit. Actually, yung flu na lang 'di ba? Kailangan may malinis na tubig na napagkukunan or nakukonsume yung mga estudyante, mga guro at mga nasa eskwelahan. Paano naman po 'yan kung walang malinis na supply ng tubig? Ano ba ang gagawin natin diyan? Ang malala po 'yan na problema dahil kalusugan ng mga estudyante ang nakasalalay diyan. Hindi po 'yan simpleng usapin. Sabi nga nila mawalan ka na ng kuryente, huwag ka lang mawawala ng tubig. Daming Bayan.
Minus Lakay Mayor Deo Macalma, ako po muna ang inyong makakasama dito sa programa. Humahabol si Lakay. Baka na traffic lang si Lakay. Alamin natin mamaya kung nasaan si Lakay Mayor. Sasabihin na naman yung mga nag-aabang kay Lakay asa na naman si Lakay? Wala na naman si Lakay. Pasensya na po ha, kasi meron lang po siya sa akin nabanggit na hahabol siya, pipilitin niya. Meron pong commitment si Lakay na hindi niya po pwedeng i-cancel. Kaya po, ako po muna ang inyong makakasama at sana samahan niyo ako. Huwag niyo akong iiwan sa ere. Shout out sa 4,000 plus na nanonood sa atin sa ating YouTube channel. Ano ang iyong damdamin dito sa pagbabalik ng articles of impeachment? Mula nga po dyan sa Senado, nagpasya po ang mga senator judges, ang impeachment court na naibalik sa House of Representatives itong mga articles of impeachment. Ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Ano po ang damdaming bayan ng ating mga kababayan? Mag-comment kayo sa ating YouTube Live, DZRH News Television, at sa atin pong Facebook page na DZRH News. Daming bayan. Magbabalik tayo, babalikan natin ang ilan pang mga malalaking balita, mga talakayan dito sa ating programa. Pero ihabol ko lang muna tong good news para sa ating mga kababayan para bukas po ito sa mga babiyahe. Though bukas po ay holiday dahil June 12, yan po ay selebrasyon ng ating Independence Day at kasabay po niyan merong libreng sakay. Kung medyo may bad trip na balita, hindi magandang balita ang bumubungad sa atin. Maganda din na dapat may good news tayo. At isa ito sa mga good news natin ngayong araw. Bagamat bukas pa po ito, libreng sakay ang LRT1, LRT2 at MRT3 bukas. Yan po ay bilang pakikibahagi ng Department of Transportation and of course ng mga nabanggit po natin na LRT1, LRT2, MRT3 sa anibersaryo ng araw ng kasarinlan ng Pilipinas. At batay nga po sa kanilang announcement, maa-avail po ito sa mga bubiyahe pa rin po bukas alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 naman po ng gabi. Yan po ay sa lahat ng istasyon ng tren. Hindi po siya buong araw, kumbaga may window hour lang kung kailan nyo po pwedeng i-avail o ma-avail yung libreng sakay. Alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 naman po yan ng gabi. Ayan. So, good news yan. Pero sabi nga nila, nung iba, wala naman kaming pasok. Pwede naman siguro yan, trip nyo lang, joyride tuloy. Ano ba tawag doon, Kyle, sa mga joyride, diba? Tama ako? Yung mga bumabiyahe lang ng walang, para joyride, diba? Hindi yun yung, sinasabi ko yung ride-hailing app. Pero yun talaga yung term ng mga kabatayo, joyride tayo. Yung lalo naman yung nagmomotor, mga nagjo-joyride. Ayan. So, yun naman po ang ating good news para hindi naman bad news. Pero marami pa po tayong mga issue na tatalakayan. Kailangan lang muna nating maghanap buhay. Tayo po ay magbabalik. May mga nagko-komento na, mamaya babasahin natin yung mga komento ninyo. Damdaming bayan ninyo patungkol nga dito sa impeachment case na nasuspindi po yung trial dahil nga po ibinalik po sa House yung articles of impeachment. Magbabalik tayo, Pilipinas, ang oras, it's 8:24. Ang oras na yan ay Aming bayan ay minus Lakay Mayor Deo Macalma. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Nakakasama niyo po sa programa ngayong araw po ng Miyerkules. It's June 11, 2025. At isang magandang umaga sa mga naghahanap kay Lakay Mayor. Sabi ba naman dito asa na naman yan si Lakay? Kayo talaga. Happy na daw si Lakay. Ano yung sinasabi nito niya? Ang kukulit dito. Sabi niya, happy na si Deo at Henry Uri sa 18-5 na desisyon ng Senado. Tuloy ligay. Ano daw, ikaw naman, Ismael Atanasio, kung ano-anong sinasabi mo. Mag-breakfast ka muna, ha? Baka gutom lang yan. At sabi naman dito ni okay, sabi dito. Saan ba yung komento dito? Ang kanyang last name sa kanyang username ay Dioro.
Sabi niya, personal trip daw. Mukhang naghahanap na ng way paano tumakas. Wala naman Disneyland sa Malaysia. Ha, ha, ha. Yun yung kanyang reaksyon kay VP Sara. Sige, mamaya, bibigyan natin daan yung mga damdaming bayan ng ating mga viewers at listeners. Kanina po nababanggit natin yun pong kautusan ng Pangulo nga na bigyan ng maayos, ayusin yung supply ng tubig sa mga pampublikong paaralan. Kasi nga po nagugat ito, doon nga po ang Pangulo ay nag-iikot siya dahil mayroon po tayong tinatawag na Brigada Eskwela, 'di ba? So ang Pangulo po ay nag-ikot at isa nga po sa gusto niyang patutukan, yun pong mga buildings ng mga eskwelahan, yung mga palikuran na dapat maayos. Ayon po sa Pangulo, napansin niya yung mga type ng building, yung mga klase ng building na mukhang idinisenyo para magkaroon lang ng 20 hanggang 30 na years, kumbaga itatagal, gaano lang katagal yung lifespan ng mga building na yun. At karamihan nga dito ay kailangan na daw po ng rehabilitate. At napansin niya nga rin yung sitwasyon pagdating sa mga CR, mga palikuran, sa mga eskwelahan. At ang problema nga po doon, isa po sa problema talaga ay yung kakulangan ng supply ng tubig. At tama naman po yung Pangulo, kailangan linisin, kailangan ayusin, pagandahin health po ng mga kabataan, ng mga guro at lahat ng mga staff ng eskwelahan. Yun pong kailangan pagtuunan ng pansin. Pag walang maayos na supply ng tubig, malaki po yung problema dahil basic needs po natin yung tubig. At speaking of si Pangulong Bongbong Marcos, mukhang ngayong araw po ang Pangulong Bongbong Marcos, o ngayong araw ba siya pupunta? Alamin nga muna natin ang update mula kay Ms. Leth Narciso dahil para po sa mga kababayan natin na medyo, lalo na yung mga OFW natin, yun pong Eastern Visayas ay isinailalim po yan sa state of emergency habang pong yung San Juanico Bridge ay unti-unti po kasi ang inaayos. Kailangan na po kasing maayos yung San Juanico Bridge. At kaugnay nga po niyan, of course, apektado ang transportasyon at malaking bagay, lalo na yung mga agri-products, yung mga produkto at hindi lang po yan, yung mga araw-araw na dumadaan dyan sa San Juanico, maaapektuhan po talaga. At kaugnay nga po niyan, dahil sa malaking epekto niyan, kaya isinailalim po sa state of emergency or calamity yun pong Eastern Visayas. At ang Pangulong Bongbong Marcos mag-i-inspection po dyan sa San Juanico Bridge, dyan po sa may Tacloban. Alamin natin kung kailan pupunta ang Pangulo sa report ni RH14, Leth Narciso. Ms. Leth. Sister El, biyahing Central at Eastern Visayas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Unang bibisitahin ng Pangulo ang Siquijor para personal na alamin ang sitwasyon doon. Ito sa gitna ng dinaranas na problema sa supply ng kuryente sa lalawigan. I-inspeksyonin ni Pangulong Marcos ang planta ng Siquijor Island Power Corporation na nag-iisang supplier ng kuryente sa lalawigan. Mula sa Siquijor ay didiretso ang Pangulo sa Tacloban City. Pag-i-inspection rin si Pangulong Marcos sa San Juanico Bridge na ngayon ay sumasa ilalim sa structural assessment at preparatory retrofitting. Pero bago ito, ay sisilipin rin muna ng Pangulo ang Amanda Yehan Port sa Basay, Samar na mahalagang alternatibong ruta sa gitna ng pansamantalang limitasyon sa pagdaan ng mga sasakyan sa San Juanico Bridge. Sister El? Ms. Leth, so tama, no? Hindi natin masyadong napapansin yung dyan sa Siquijor. Ano ba yung mandato ng Pangulo sa Department of Energy dyan sa power crisis na nangyayari dyan sa Siquijor? Pinaiimbestigahan na ng Pangulo, Sister El, yung problema sa supply ng kuryente dyan sa Siquijor. Actually, sinabi kahapon sa press briefing ni Yusek Claire Castro na ipinatawag ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng Department of Energy at iniutos yung agarang pagresolba dun sa problema dyan sa lalawigan. Pinaglatag ang DOE ng short-term at long-term na solusyon sa problema dyan. Mukhang malaki ang problema dyan sa Siquijor, kuryente. Tapos dito naman sa Tacloban, but of course, matagal naman na yata itong pinagplanuhan yung sa may San Juanico Bridge. Pero Ms. Leth, ano ang reaksyon pala ng Pangulo dito sa pagbabalik ng articles of impeachment? Meron na bang reaksyon ng Pangulo sa pagbabalik ng articles of impeachment?
Oo, dahil yan ay kagabi lang nangyari, Sister Ella, no? Wala pang reaksyon ng Malacanang tungkol dyan. So, malaman natin ngayong araw kung magbibigay ng statement ang palasyo o si Pangulong Marcos. Alright. Thank you, Ms. Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Pero 'di ba, ang sabi nga ng Pangulo Ms. Let ayaw na niya wag na lang ituloy ang impeachment na yan dahil hindi naman makakabuti, wala namang magandang idudulot. Pero nagkakagulo-gulo tayo ngayon dahil dyan sa impeachment na yan. But anyway, antayin na lang natin kung ano yung magiging reaksyon o magiging statement ng Pangulo tungkol dyan sa issue na yan na parang medyo kinakain yung oras natin sa mga ganyan. Napakadaming problema. Isa na yung problema dyan sa may Siquijor. Buti nabanggit ni Ms. Let sa kanyang report dahil kawawa naman yung ating mga kababayan dyan. Tsaka malaki po ang epekto yung tourism. Ang tourism ng Siquijor ay maganda din po. Actually, marami tayong mga kilala, mga local, gusto nila dito lang nag-iikot at isa yung Siquijor sa gusto nilang puntahan. At paano naman pupunta dyan kung yung pong isla ng Siquijor ay merong problema sa power, okay? May nakakaranas po sila ng power crisis. Ang tanong nga dito, ano bang ginagawa ng Department of Energy? Outgoing po yung secretary nila na si outgoing Energy Secretary Rafael Lutilla, yung lagi pong nakakalimutan nila kay na pangalan. At meron po yung bago po nila acting DOE Secretary po ay Sharon Garina, pinag-utos na sa kanila ng Pangulo nga na agaran, resolbahin itong krisis sa kuryente po dyan sa lugar na yan, dyan po sa Siquijor. Dahil kawawa naman po yung ating mga kababayan at baka mamaya niyan maliban sa turismo, of course, yun pong araw-araw na kabuhayan ng ating mga kababayan dyan. Walang mangyayari sa kanila dyan dahil wala po silang kuryente. Malulugi ang negosyo, magsasuffer ang mga may sakit, lalo na po yung hindi pwedeng naiinitan ng todo, yung mga umaasa sa kailangan laging may supply ng kuryente. So, paano na lang po, hindi lang kabuhayan, kundi po yung mismong tao, yung health, yung mga baby na hindi po pwedeng naiinitan masyado, 'di ba? So kailangan yung maliliit na bagay na yan na alam natin na napakalaki ng epekto sa ating mga kababayan. Kawawa naman po sila diyan kung hindi yan na pagtutuunan ng pansin dahil matagal na pong nagiging problema pala yan diyan sa Siquijor. Hindi lang natin masyadong nababanggit na pagtutuunan ng pansin, pero malaki po yung problema niyan. So hopefully, magawa ng paraan ng outgoing secretary ng Department of Energy at ng ito pong acting secretary ng DOE. Sana naman. Damdamin Bayan. Samantala, ang Ninoy Aquino Terminal 3, 1 oras isinailalim sa scheduled power interruption. Kung bakit, alamin natin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, 1 oras nga na isinailalim sa scheduled power interruption ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Partikular kaninang 1:00 ng umaga hanggang 2:00 ng umaga bilang bahagi raw noong maintenance work sa electrical system ng paliparan. Ilang lugar sa terminal yung nakaranas ng kabawasan sa ilaw at air conditioning. Sabi ng New NAIA Infrastructure Corporation, bahagi ito na nagpapatuloy nilang mga hakbang upang i-upgrade o pahusayin ang kanilang mga sistema para sa mas maayos na karanasan ng mga mananakay. Humingi naman ng pag-unawa yung NNIC sa inconvenience na idinulot ng pansamantalang power interruption. Muli nitong pinagtiba yung kanilang commitment para sa isang modernong NAIA na kayang makipagsabayan sa pandaigdigan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. Sabi dito ni, nako, deadman na yan si DOE Secretary Lutilla sa electricity at power problem. Parang hindi nga tinatablan kahit anong sabihin namin ng mga nakaraan, wala din. Actually, hindi lang naman kami ang nagano dyan.
But anyway, sana magawa ng paraan dahil hindi naman po yan basta-basta ang problema. It's a serious matter na kailangan pong na-address ng ating gobyerno dahil yung welfare po ng ating mga kababayan ang nakasalalay po dyan. Samantala, sabi dito ni Rocky, ayaw ng 18 senators na disqualified to hold public office. Gusto may kulong sa ombudsman. Ayan, with laughing emojis siya sa ating YouTube channel. Sabi ni Mar Ornopea, dahan-dahan lang sa pagsasalita. Sabi rapper po talaga ako eh. Naging rapper. Good morning. Thank you so much for tuning in. Sige, mamaya sa ating pagbabalik, marami pa po tayong pag-uusapan at mamaya may makakausap din tayo. Pilipinas ang oras, 8:40. Daming Bayan. Nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan, minus la kay Mayor Deo Macalma. Ako pa rin po ang inyong nakakasama sa programa. Ito po si Sister Elaine Apit. Sinusubukan natin, makakausap natin si Attorney Romy Macalintal maya-maya. Gusto natin malaman kay Attorney Mac, itong pagbabalik nga po nitong articles of impeachment mula sa Senado patungo po ulit dyan sa House of Representatives. Ano nga ba yung mga legal na batayan sa pagbabalik nitong articles of impeachment at ano yung sinasabi ng konstitusyon tungkol po sa proseso ng impeachment at pagdating naman po sa issue ng jurisdiction at power, sino ba yung may final authority at sa pagdesisyon ng impeachment case, yung mga ganito po na dapat mas naiintindihan nating mga Pilipino, ating mga kababayan. And of course, ano ba yung mga pagdating sa political and constitutional na issue naman, ay ano bang magiging epekto nito? Magkakaroon ba tayo ng tinatawag na constitutional crisis pagdating sa mga dito kung hindi magkakasundo ang Senado at ang House tungkol sa mga ganitong issue? At kaugnay nga po niyan, meron palang naging statement na tinawag nga na unconstitutional ng ilang mga mambabatas sa House of Representatives. Itong naging desisyon ng Senado na ibalik sa kanila yung articles of impeachment. At isa na nga po dyan si Manila Representative Joel Chua, isa po sa mga House Prosecutor. Ang mandato ng Senado nga ay litisin at magpasya sa inihaing impeachment complaint. Ngunit tila aniya, sabi niya, naging paatras ang hakbang ng Senado imbis daw po na pasulong. So para naging atras-abante tayo dito, ito yung kanyang argument. At ayon pa sa kongresista, may tuturing na bilang certification ang articles of impeachment. At samantala nanawagan naman po yung mga kinatawan mula sa Makabayan Bloc na ng indignation rally kasunod nga ng naging desisyon ng Senado na bilang impeachment court na ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives. Damdaming Bayan. Kailangan mas maintindihan natin 'yan sa sa legal na aspeto para mas madali natin naiintindihan at hindi tayo mga nagiging yung iba kasi 'di ba parang nagpapalitan, exchange of thoughts and opinion, nagkakagulo-gulo sila, so may iba-ibang opinion. Mahirap po kapag hindi tayo abogado tapos meron tayong kanya-kanyang opinion. We understand that the process, naiintindihan natin, pero pagdating sa mga legal na basihan, kailangan po mas maintindihan natin yung mga ganitong aspeto. Kaya po sinusubukan natin na may makausap tayong abogado. Pero bago po natin napuntahan ang seryosong usapan, puntahan muna natin ang ninong ng bayan ni si Sherwin Alfaro mula dyan sa Barangay San Juan, dyan po sa Cainta, Rizal. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At puntahan na natin ang ninong ng bayan. Hinahanap ko dito yung nila yung mga Christmas song niya. Hindi ko mahanap, Billy
Gusto ko mayroon tayong Christmas song. Alam mo kasi yung folder dito nila kay mahihilo ka talaga. But anyway, puntahan na natin ang ninong ng bayan na Sherwin Alvaro mula dyan sa may barangay San Juan, Cainta, Rizal. At sino ba ang nahuli mo na malakas ng nanonood at nakikinig sa atin? Ninong Sherwin! Yes, Sister El, dahil it's Rizal Day, kaya naman nandito tayo sa Cainta, Rizal, sa napakagandang Cainta, Juan Cainta. Nakita natin dito sa isang warehouse na may nakatutok sa DZRH na matikas na matikas. Aba naman! Pangalan nyo? Renato Meneses po. Si Tatay Renato. Ronato. Tatay Ronato Meneses. Si Tatay Ronato. Seawolf. Security agency. Oo, kayo bantay din sa warehouse. Pero ang libangan niya habang nag-duty, nakapantay sa kanyang post. Aba naman! Nakikinig sa transistor. Sa transistor radio. Dahil, tatay, ayan, harap kayo rito yan. Palagi kayo naka-radyo. Yes po. Libangan yan tuwing nag-duty kayo. Yes po, tuwing umaga. Sinong paborito mong announcer pag umaga? Sila ka, yung nag-iisang mayor. Ayun. Dahil sila kay Deo Macalma, paborito mo, ito meron kang 1,000 pesos. Masaya na to. Yay! Parang di naman masaya. Umuulan, sumilong ako. Dahil umuulan na din sa Cainta. Dahil paborito mo sila kay Deo Macalma, ito may dagdag pa yan. Na vitamin E. Ayun, saktong-sakto, maulan-ulan. Oo. Siyempre, bago yan. Pero siyempre naka-duty. Huwag mong inumin din na naka-duty ka tayo. Hindi po. Wala ka ng trabaho. Oo. Pagkatapos ng duty, bago matulog. Bago po ito inumin, bago matulog. Para mahimbing ang tulog. Pero bago matulog, kumain din dahil may dala tayong DZRH grocery. Ayun. Hindi po sa DZRH. Alright. Oo, at syempre may katerno yan. Ang DZRH na imbag na bigas. Naimbag na bigas. Congratulations! Ayan, may pansaing na si tatay. Oo, may pansaing na. At syempre, pagkatapos mo mag-duty, huhuparin mo yung iyong uniforme para wag madumin, para masuot pa bukas. Yes po. Oo, ang isusuot mo ay ang DZRH uniform. Yan ang DZRH t-shirt para sa tatay. Mukhang papalitan na yung damit ni tatay no? Ano mo sasabi pa, Tatay Renato? Thank you po sa DZRH. Di Macalma. Thank you rin po. Nagulat ka, no? Nakakagulat talaga mahuli. Diba nahuli namin ang radyo. Tignan mo, parang hindi siya makaimik. Ano ba nangyayari? Nanibago lang po. Nanibago. Hindi sanay. Napapakinggan. Ba't mo sa pamilya mo? Pati kayo mga pamilya ko sa Bohol, sa Bicol. Sa Bicol? Oh, Bicolano. Catanduanes, Virac. Ay, Catanduanes, Virac. Virac. Napakaganda dyan sa Catanduanes. Isla ng Catanduanes. Yes. Ba't mo sila sa Virac? Sila ron. Mga kapatid ko dyan, mga pamangkin ko dyan sa Virac, Catanduanes. Good morning po. Ano yung... Maraming salamat. Sa iyo patuloy na pagtutok sa radyo at sa pakikinig sa DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kinasusunod nating winner sa DZRH Malacash promo. Ice number 6, Sherwin Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro mula po dyan sa may Barangay San Juan, dyan po sa Cainta, Rizal. Congratulations kay Tatay Renato. Parang feeling ko kasi Ninong Sherwin parang na-shock siguro siya. Hindi niya in-expect na mahuhuli siya ngayong umaga. Kaya naman sa mga malakasang nanonood, nakikinig palagi sa atin. Lakasan nyo po araw-araw. Spread the word. Kailangan natin yan, maipakalat. Manonood ka lang, makikinig ka lang, may 1,000 pesos ka na, may grocery ka pa, and of course, hindi po mawawala ang naimbag na bigas. Gusto ko yung naimbag na bigas. Congratulations and thank you so much po kay Tatay Ronato. Alam mo, sabi dito ni
Melvin Letrodo. Good morning, Sister L. Sang-ayon po ako sa sinabi ng isang mambabatas. Lagwag po sa ating saligang batas ang ginawa ng mga senador. Yan ang damdaming bayan ni Kuya Melvin. At sabi naman, may tanong dito si Sir De Oro. Sabi niya, what happened now that the impeachment was sent back to the Congress for remand? Baliwala na yon sa next Congress na lang uulitin. So yan nga po yung tinatanong natin. Actually hindi po kita masasagot pagdating sa mga technical at may kinalaman sa proseso, Sir De Oro. Hindi po kasi ako abogado. Pero aantayin po natin, mamaya meron tayong makakausap. Mahirap na po sumagot ng hindi ka eksperto. Magkamali tayo. Sabi nga nila, back to you tayo dyan sa mga ganyan. At sa mga nagko-comment din dito mamaya, mamaya, ayan. So, sabi ni Glenna, halos every week may Duterte na napunta sa the Netherlands. Daming pera talaga. Nakailang balik na si Hanelet, Sara doon. Kahit European, sirap sa pamasahe. Pero itong mga to, sisiw lang ang pamasahe. Yan naman ang damdaming bayan ni Ma'am Glenna. Good morning po. Maraming salamat sa pakikiniga. Magbabalik pa tayo maya-maya. Pero ito ang hanay naman dito sa Kamara, si Manang Milky ang nakatutok dyan, sinasabi nga daw po na ang Senado ay lumabag sa konstitusyon at tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang detalye. Sino bang nagsabi niyan? RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Magandang umaga, Sister L. Hindi option ang remand o ibalik muli sa Kamara ang Articles of Impeachment para litisin si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Iloilo Representative Lawrence Defensor at miyembro ng 11-man House Prosecution Team, malinaw ang pagsagasa ito sa ating saligang batas kung saan ang dapat naging aksyon ng Senado ay alinman sa dalawa, acquit o convict. Sabi ni Defensor, hindi lamang prosecution na apektado sa ginawa ng Senado, kundi binaliwala rin ng Senate Impeachment Court ang naging desisyon ng 215 congressmen na bumoto pabor sa impeachment at litisin ng vice-presidente. Paliwanag pa ni Defensor, walang jurisdiksyon ang senator judges na magbotohan at magmosyon kung usad ang impeachment trial. Ipinapaalala ng Defensor, mali na nagbotohan sa mosyon para ibalik muli sa Kamara ang Articles of Impeachment. Anya, ang depensa o prosecution ang dapat magmosyon sa harap ng Senate Impeachment Court at saka pa lamang pagbobotohan kung aprobahan o i-deny ang mosyon. Dagdag pa ni Defensor, mapanganib ang ginawa ng mga senador kaya agad na magpupulo ang House Prosecution Team para sa kanilang susunod na mahakbang. Ako si Milky Rigunan. So, Manang Milky. Manamilk. So sila ay magpupulong na kung ano ang kanilang susunod na magiging hakbang kasi parang sinipa ulit pabalik sa kanila yung bola. Oo, hindi daw dapat, wala daw sa konstitusyon yun. Dapat gawin ng mga senator judges kung ano yung nararapat at hindi muli ibabalik dito sa Kamara yung Articles of Impeachment. Mga alas 11 ng ngayong umaga ang expected na press ko ng prosecution team at siguro medyo madidelay at kaya sabi ni Congressman Defensor, magpupulong ang prosecution panel kung ano yung susunod na hakbang na kanilang gagawin. Kasi last day ngayon, Sister El, at hindi na ito mapapansin ng Senado, itong issue ng impeachment trial dahil ang gagawin yata ng mga senador ngayon ay yung valedictory speeches. Lalo na yung mga mag-graduate ngayong 19 Congress. Oo. So parang medyo masakit ang ulo ngayon ng mga congressman, Manang Milks. Totoo yan. Pero kung babasahin mo naman yung opinion, lalo na ng mga sikat na mga legal luminaries natin. Merong mga column na mga lumabas na ngayon, ay wala akong nakikitang pumapabor sa naging desisyon ng Senado. Ang sabi nga nila, hindi rin katwiran na dahil magsusinidye o magtatapos ang 19 Congress ngayong araw na ito, ay titigil din yung kanilang tungkulin. Kasi tungkulin daw ng senator judges na ipagpatuloy ang paglilitis kahit naka-adjourn ang 19 Congress at tatawid dito sa 20th Congress. Kasi sinasabi nga Manang Milky ni Manila Representative Joel Chua, sabi niya unconstitutional nga daw itong ginawa ng Senado.
Totoo yan. At ito daw ay malalagay na sa ating kasaysayan. At yung salitang remand, sabi ni Congressman Lawrence Defensor. Ano bang ilang beses kung ginugel ito yung remand. Hanggang sa nakita ko yung pinakaakma na layman's term, maiintindihan natin na ito ay ibabalik muli o ibabalik muli. Ibig sabihin, ibabalik nila sa Kamara at titignan ano ba yung mga na rekomendasyon ng Kamara. Ang paliwanag kasi ni Congressman Defensor, ito ay sinuri ng mga mambabatas, pinagbotohan ng 215. At the same time, 4 kasi yung articles of articles of impeachment. Pero kung hindi lamang sila ng pinakamatindi. So, ibig sabihin, dumaan sa masusing proseso. Tinignan nila kung ano yung dapat na iharap sa Senate Impeachment Court. Pero kahapon, kagabi pala, ay pinagbotohan na ito ay hindi dapat na umusad at ibabalik uli sa Kamara. Manang Milky, ayun nga sabi ko ano ba yung magiging implikasyon nito? Magdudulot ba to ng constitutional crisis kung hindi magkakasundo yung Senate tsaka yung House? Tsaka ano ba yung mga possible remedies just in case magkaroon ng deadlock sa pagitan ng dalawang kapulungan tungkol dito sa impeachment process? Ang tingin ko kasi bilang nagko-cover sa Kamara, parang wala na pakialam ang Senado kasi binalik na nila yun nga Congress di ba? So, ang tawag doon is remand. Yun ang term na ginagamit kahapon pa So, remand, ibabalik namin sa Kamara at bahala uli ang Kamara na litisin. Pero kung titignan mo, it's one way of saying na-dismiss na yung impeachment trial. Parang ganun Parang ganun, bagamat sabi nga nila hindi naman. Hindi na uusad. So, parang pinaganda lang yung termino. Remand o ibabalik sa Kamara. Nako, masalimuot yan. Abangan nga natin mamaya ng Milas, magiging, magiging... Mr. L, dahil matindi ang pagtutol dito sa Kamara, ang Makabayan Block kasama rin, tarap ng Senado maya-maya ng konti para mag-rally at igiit sa mga senator judges na mali ang kanilang naging desisyon at dapat daw ituloy ang impeachment trial. Ayun. Mamaya, marami kaming aabangan sa iyo, Manang Milky. Maraming salamat. Magandang umaga, Sister L. Ako si Milky Regunana Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat mula po dyan sa Kamara CRH12, Milky Regunan. Magbabalik tayo, Pilipinas ang oras, 9:00. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Nagbabalik po tayo dito sa ating programang Damdaming Bayan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Ako pa rin po ang inyong nakakasama sa programa. Ito po si Sister L. Elaine Apit at good morning sa mga nakatutok sa atin. Alam niyo, iwanan muna natin saglit yung issue dito sa impeachment dyan po sa Senado at sa House. At of course, yung issue sa problema sa tubig sa mga pampublikong paaralan at problema sa kuryente dyan sa Siquijor. Yan po yung ilan sa mga malalaking balita ngayon. Pero balikan natin itong NCAP muna dahil po yung MMDA nagpadala na sila. Nagsimula na sila magpadala ng mga notice sa mga traffic violators. Yun pong mga lumabag o mayroon mga paglabag sa traffic sa gitna nga po ng implementasyon nitong no contact apprehension policy. So sa mga alam naman ninyo na meron kayong mga violation, expect nyo na magpapadala ang MMDA ng notice sa inyo kung kayo ay mayroong mga paglabag. At yan pong mga notice na yan, notice of violation ay tiniyak ng MMDA na dumaan yan sa masusing review. Ibig sabihin po, hindi lang yung AI camera ang nakakuha niyan at automatic pinadalan kayo. Hindi po ganon. Yan po ay tiningnan mabuti, inaral mabuti, ni-review kung yung huli ba ng camera ay tama, nasa batas according to the law, according to traffic laws, and of course kung tama ba yung pagkaka-capture. Kasi di ba minsan may mga katulad nga ng laging binabanggit na paano kung may lubak, iniwasan ko, or may ambulance, or kung meron dong tumirik na sasakyan na hindi ka pa pwedeng kumanan o kumaliwa dahil mayroong nakaharang sa harap mo. So yun po yung mga tinitingnan ng MMDA, nire-review para po malaman kung valid yung panghuhuli po sa inyo or yung na-capture po ng AI
cameras. At yan po ay ipapadala sa mga address po ng may-ari ng sasakyan. Kaya kung meron kayong mga kakilala na madalas nangihiram ng sasakyan, hinihiram yung sasakyan nyo, iwas-iwasan nyo na yung pagpapahiram ng sasakyan. Baka mamaya, wala naman kayong violation. Sa inyo po yan ibibigay. At kapag nag-renew kayo sa LTO, malamang sa malamang, magre-reflect po yan sa inyo. Sa inyo po maibibigay po yung violation dahil sa inyo po nakarehistro sa pangalan nyo po, under your name, yun pong rehistro nung sasakyan. Kaya may mga kakilala kasi tayo yung ganyan, pero naman sa sasakyan mo, di ba? Kaibigan sige, papahiram mo, hindi mo alam yung kaibigan mo may pagkapasaway pala. So, ikaw yung ma-i-issuean ngayon ng violation. Kaya, ingat-ingat po. Of course, kahit po walang camera, sana yung pag-iingat nandyan pa rin. Ingat-ingat, wag natin gagayahin yung mga bus driver nitong GV Florida na nagkarera at ang nasuspindi na nga po sila dahil po doon, sabi ni Secretary Dizon, hindi tinanggap ang sorry. Ayan, hindi tinanggap ng DOTR. Pasaway kayo, so suspendido kayo ngayon. So, makikita po natin sa video, ayan po yung nag-viral, parang 2 days ago na yun nakalilipas po dito sa itong viral video na yan. Naglabas ng official statement, nag-sorry, pero hindi po siya tinanggap ng DOTR. Of course, yung mga ganito pong pangyayari ay hindi talaga dapat pinapalagpas kasi kung papalagpasin mo, mamimihasa yan at uulit-ulitin, lalo na yung mga pasaway na driver, yung kanilang violation at kung anumang trip nila, pagkapasaway nila sa kalsada. Mabuti na yan at talagang mabibigyan, matuturuan po yan ng leksyon. Kaya talaga namang saludo tayo dito kay Secretary Dizon. Walang sorry. Panagutan mo kung ano man yung kasalanan mo. Daming bayan. Samantala, puntahan na muna natin ang Senado dahil si Senator Win Gatchalian nangihinayang at hindi natuloy ang trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, aminado si Senador Sherwin Gatchalian na nanghinayang ito at hindi man lang tumuntong sa trial proper ang kinakarap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito matapos magdesisyon ng mayorya ng mga senador sa botong 18-5 para i-remand ang impeachment complaint sa House of Representatives. Ayon kay Gatchalian, maganda sana na napakinggan sa trial proper ang prosecution at depensa para transparent sa lahat at doon magdidesisyon. Siya ay kasama sa 5 bumoto kontra sa motion na i-remand o ibalik sa Kamara de Representantes ang impeachment complaint. Kasama niya sina Senate Minority Leader Aquilino Coca Pimentel III, Senador Risa Ontiveros, Senador Nancy Binay at Senador Grace Poe. Narito si Senador Gatchalian. If you ask me, maganda sana na pag-usapan yan during the trial proper kasi yun transparent at fair sa lahat. Hindi naman ibig sabihin kung pinakinggan nito sa trial proper, matutuloy siya. Pwede rin siya ma-dismiss. Pero at least doon na natin na pag-usapan. And yun yung proper procedure. Mag-convene na, magkaroon ng trial at ilalabas. Ako naniniwala, ilalabas rin ng defense yan. So sana doon na pag-usapan. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian, samantalang Elaine sa panig naman ni dating Solicitor General Florin Hilbay, na siyang din ngayon ng Silliman University College of Law. Ang desisyon ng Senado na pag-remand sa impeachment complaint ay nagpapatunay sa political character ng impeachment proceedings. Pagkakataon nito sa Kamara de Representantes na muling pag-aralan ang mga articles of impeachment. Ngunit para kay Hilbay, kung i-reject ng Kamara de Representantes ang pag-remand ng Senado bilang impeachment court, ay walang magagawa ang Senado kundi ituloy ang impeachment trial. Si Hilbay ay nagsilbing sole gen sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Lakay Raymond, kumusta ang Senado ngayon? Tahimik na after nung kunyari mainit na debate kagabi doon sa plenary. Parang may naghamon kagabi. Muntik nang maghamon. Kagabi ba 'yon? Kunyari lang 'yun. Wala namang ganun kasi doon sa botohan magkakasama naman sila eh. Walang minsan wag yun nga yung sinasabi natin na pag ganitong mga pagkakataon
para kang nanonood lang ng pelikula. Huwag kang maniniwala agad. Antayin mo yung pagtatapos ng kwento. Dahil ang akala mo yung sa una ay magkaaway, yung pala pagdating sa dulo, magkakampi. Ayun. Parang may parang may laman yun. Laki Raymond Okay, gano'n naman talaga. Lahat naman sa buhay natin. Sa bagay. Lalong-lalo na at yun nga yung pagkakabanggit, ang impeachment ay hindi ito legal lamang na usapin, kundi ito ay usapin ng politika. Pero ngayon, Laki Raymond, kumusta naman ang mga nakalatag ngayon sa Senado dahil itong impeachment trial hindi na natuloy. Ano na ngayon yung mga ganap diyan sa Senado nakalatag ngayon? Well, ito unahin lang natin kasi ngayong umaga trabaho pa din naman kahit papaano dahil merong confirmation hearing ang Commission on Appointment, bagamat ang CA ay mga senador at mga congressmen ang kasama dito. Dahil isasalang nila sa confirmation hearing yung bagong talagang secretary ng Department of ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, si Secretary Jose Ramon Ting Aliling. Siya yung isasama ngayon. Then susunod sa kanya yung 118 senior officers ng Armed Forces of the Philippines. Isang Lieutenant General, 7 Major General, 19 na Brigadier General at Commodore at 91 na Colonel at Captain ng Armed Forces of the Philippines. Madami-dami to. 118 ang isasalang pala ngayon sa confirmation hearing ng Commission on Appointment. At nandiyan pa ba sila kay Raymond? Parang medyo inuubos sila kay Raymond. Kay Raymond? Mukhang nga. Umikot kasi ako doon sa holding area ng mga generals. Kaya nangungulay yung kwarto at napakarami nila dito at naghahanda. Ang ipinagtataka ko ilang mga tauhan ng Kamara nandito na. Nandito yung mga ilang tauhan ng House of Representatives dahil batay doon sa ibinulong sa ating schedule. Tuloy daw yung schedule na pagpunta dito ng mga prosecutors mula sa Kamara de Representantes, pero hindi natin alam kung matutuloy pa after yung decision nga late na kagabi yung napagbotohan na lumabas na inire-remand o kaya ibinabalik yung impeachment complaint sa Kamara de Representantes. Kaya't mamayang hapon, wala na, the normal order of business ang mangyayari dito, Elaine, dahil last day ngayon ng sesyon ng 19th Congress. Ang mangyayari ay ito yung araw na pararangalan yung mga graduating na mga senador. Graduating na senador, Senador Nancy Binay, Senador Cynthia Villar, Senador Grace Poe, at Senator Coco Pimentel. Yan yung mga graduating. Tapos yung mga hindi pinalad noong 2025 election, Senator Bong Revilla, Senator Francis Tolentino. Yan, sila ay kasama sa pararangalan ngayon at magdi-deliver ng valedictory address itong mga ito. Kaya medyo yun ang atensyon ngayon ng mga senador dahil kumbaga technically tapos na ang usapin ng impeachment complaint dito sa Senado. Alright, abangan natin na yung mga magaganap pa dyan, Laki Raymond. Pero ang tanong, tatanggapin ba ng House yung ibinalik na articles of impeachment ng Senado? Iyon ang magandang tanong dito at kung halimbawang hindi nila tatanggapin, anong mangyayari? Dahil huling araw na ng sesyon ang ngayon. Pero si Senador Amy Marcos naman ay nagsabi kagabi na talagang yung impeachment, usapin ng impeachment ay tatawid pa ng 20th Congress. At yun ay kumbaga nakabitin pa. Wala pa itong malinaw
na kinahinatnan kahit na may botohan kagabi na technically ay tinabla ng mga senador iyong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Okay. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Datpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat RH28 Lucky Raymond Datpas. Flash Report. Flash Report! Mayroon pong trailer truck na wala ng preno bumangga sa ilang mga kabahayan dyan sa may Potrero, Malabon. Detalye balita mo, RH23, Edwin Duque. Edwin? Miss Elaine, mainit-init pa itong naganap na aksidente dito sa may kanto ng University Avenue sa may Barangay Potrero, Malabon. Isang container truck ng walang daw ng preno at tumagilid. Maliban dun sa una kapag ganito poste ng Meralco ay sinapul pa nito isang bahay o pinagpagkatabi nito ng mawalan daw preno. Itong dumating na ngayon, itong mga tauhan ng MDRMO at ang PCSMO at ambulansya ng Malabon at kabilang na ito ambulansya ng Potrero Malabon upang tignan kung habang inaalis nila yung tao sa loob, tignan kung may napitsa lang na individual dito sa naganap na aksidente dito sa Potrero Malabon ngayong pasado alas 9 ng umaga. Babalik tayo mamaya sa ibang detalye kung kaya isang aksidente ng container truck ba dito sa Potrero Malabon. RH23, Edwin Duque nag-ulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Daming bayan. Samantala, puntahan na nga muna natin. Kanina pa natin pinag-uusapan sa bungad ng ating programa. Ito pong nangyaring naging desisyon kagabi ng mga senador na ibalik yun pong articles of impeachment dyan po sa House of Representatives. At kaugnay po niyan, alamin nga muna natin sa isang eksperto sa batas, election law expert po ito. And of course, sa mga legal na usapin talaga namang si Attorney Romy Macalintal ang ating makakausap. Alamin natin ano na yung mga ito bang ginawa ng Senado, may legal na batayan ba yung pagbabalik ng articles of impeachment at ano ba yung sinasabi sa konstitusyon ukol sa proseso ng impeachment at meron bang probisyon sa pagbabalik nitong articles of impeachment. Good morning Attorney Romy Mac. Welcome po sa programang Damdaming Bayan. Wala po muna ngayon sila kay Mayor Deo. Ito naman po si Sister L. Makakapanayan po kayo ngayong umaga. Attorney Mac, good morning. Hey, good morning, Sister L, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Ako, Attorney Mac, namimiss ka na namin dito sa DZRH, pero... Kayo rin, po, matagal-tagal na kayong hindi napapadalaw dito. Pero eto, Attorney, marami sa ating mga kababayan, mas gusto naming maintindihan. Ito po kasi kagabi, nagulat po kami, patulog na tayo, may ganito pong nangyari sa Senado. Ibinalik po yung articles of impeachment. Attorney Mac, pakipaliwanag nga po muna sa pagdating sa legal na batayan nung pagbabalik po nitong articles of impeachment. Alam mo, unprecedented yan eh. Hindi talaga nangyari pa ng bagay na ganyan na ibinabalik ang nasabing impeachment case sa House of Representatives. Yung para sa akin, ito na may opinion ko lamang. Opo. Yung ginawa yan ng mga senador, majority ng mga senador na yan, ay pagpapakita na inabandon na nila ang ating mga kababayan. That is abandonment of the Filipino people. Na ang mga taong bayan naghihintay ng gagawin ng mga senador na gagampanan nila ang kanilang tungkulin. Wala silang tungkulin para i-remand yan. Opo. Wala silang tungkulin para sabihin o questionin kung yan ay pwedeng itawid o hindi pwedeng itawid. Wala silang kapangyarihan na tanungin pa ang House of Representatives kung itutuloy pa ba ang nasabing impeachment at walang violation ng Constitution. Kung yan gusto nilang malaman,
hindi sila ang gagawa ng ganyang mga moves. Bayaan nila si Sara, si Vice President, na sumagot. Yun ay dapat ay si Sara ang gagawa ng mga depensa. Kung gusto ni Vice President na gamitin yan bilang argumento, then let Sara use that as part of her defenses. Pero hindi para sa mga senador na sila ay para nag-aabogado para kay Sara. Sila ay naroon para sila ay maging huwes. Saan ka nakakita ng isang huwes na siya mismo magpapail ng motion sa kanyang sariling korte at siya mismo ang magdi-decide ng kanyang motion? Hindi ba malaking kalokohan yan? Na parang napakalaking kalokohan ang ginawang ito ng mga majority na pinangungunahan nila yung dapat na gagawin ni Sara Duterte. Bakit sila mangunguna? Ang kanilang tungkulin doon, okay, na-constitute na itong impeachment court, pasagutin na natin si Sara. Parang nalimutan nila na hindi pwedeng magsimula ang impeachment, ang trial na yan, kung hindi pa sasagutin si Sara. Kahit anong deliberasyon ang gawin ng nasabing impeachment court, kung walang sagot si Sara, hindi po pwedeng ituloy yan. Hindi sila pwedeng mag-decide nang wala si Sara. Pero bakit pinangunahan nila, ibinalik na naman sa House? So ano mangyayari niyan? Wala na mangyayari niya kasi bago mag-convene ng Kwan, napakatagal na ulit bago magkaroon ng convening yan. Baka abutin na susunod na Kongreso, kaya sa July 28 pa yan muli magsisimula. Nakakapagtaka dito, itong mga majority nito ng mga senador, bakit nila pinangungunahan ang respondent? Yun, oo. Bakit nila pinangungunahan? Bayaan nilang sagutin muna yan. Na pagkahaba-haba na ng discussion, February pa lamang nariyan na, pinag-uusapan nila kung makakatawid o hindi. Ang taong bayan, ang sigaw nila, simulan na yan. Maging ang taong bayan, maging mga deans ng mga eskwelahan, ito ang sigaw, simulan. Parang nakalimutan nila, Sister El, hindi pwedeng simulan kung walang sagot si Sara. Tama. Kung maghihintay pa tayo ngayon na pasasagutin pa ang House kung ito ay itutuloy o hindi, kailan pa pasasagutin si Sara Duterte? Hindi matutuloy yan kung walang sagot si Sara. Hindi sila pwede magdesisyon kung walang sagot si Sara. Kasi kung hindi nila pasasagutin si Sara, walang kasong matutuloy. Ayun, napakalinaw sa nabi mo, Attorney Mac. Actually, ang dali lang niyang intindihin eh. Pero ano po kaya ang magiging implikasyon nito, Attorney Mac? Kung sakali man pong tanggapin o tanggihan ng House yung pagbabalik po nitong articles of impeachment, itong impeachment case, galing Senado, binalik po sa kanila, pero tinanggihan po nila. Ay, well, ang mangyayari nga dyan, matatagalan nila yan. Wala nang mangyayari dyan. Kasi kung sabihin ng House, hindi, tapos na kami, hindi namin gagawin ito. Wala. O ano sasabihin ng Senado? Aba, hindi namin a-actionan yan. Kasi pag ibinalik yan ng House nang walang aksyon, sasabihin ng Senado, aba, hindi namin a-actionan yan. Baka mangyari ganun. So ito ay para bang drama nila eh. Para lumalabas, may dramang nangyayari. Hindi natin nalalaman. Parang ang may nagbabasketball lang tayo dito, Attorney Mac. Pero pwede po ba itong ituring na violation ng separation of powers, yung mga ganitong eksena? Wala naman silang separation of power kasi may kanila silang tungkulin na dapat nilang gagawin. Ang ginagawa nila, violation of the Constitution. At saka, iyan ay paglabag sa kanilang katungkulan at paglabag sa interest ng mamamayan. Yan ang violation. Violation of the rights of the people to know. Violations of the right of the people to determine as to whether o na matutuloy itong impeachment na ito. Pero lagi kong sinasabi, kinalimutan nila na ang dapat simulan pasagutin si Sara Duterte. Habang walang sagot yan, Sister El, hindi matutuloy ang trial. So yun ang bottom line, Attorney Mac. Nakakalimutan nila yung portion na yun eh. Na akala nila, debate sila ng debate, pero nakalimutan nila na at the end of the day, pasasagutin din nila si Sara Duterte. Attorney Mac, nabanggit niyo po kanina, wala pang nangyayaring ganito. Kumbaga, ito yung unang kaso na dito sa Pilipinas na
parang naging atras abante yung impeachment case, ano? Atras abante kasi pinunta, tapos binalik. Parang ganun po yung nangyayari eh. Tama ka. Opo. Israel, atras abante, no? At hindi natin malaman kung anong mangyayari talaga dyan. At talaga tama, marami talaga, dapat talagang magalit ang taong bayan. At ako ay sumasama ako dyan sa galit at inis ng taong bayan sa nangyaring ito. Na parang itong mga senador na ito, parang mga bata na dapat babantayan natin kung anong gagawin. The Constitution did not make babies out of these senators who should also always be attended to, na kailangan alagaan natin sila. Debate ng debate, pagkahaba ng sinasabi, pero wala naman pinatunguhan pala. Walang pinatunguhan. Kundi sabihin na ayaw na namin muna ngayon. Kayo muna po ang magdesisyon. Para iniwasan nila ang kanilang tungkulin, inabando na nila ang kanilang tungkulin para tupdin ang kailang tungkulin para sa taong bayan. Attorney Mac, ano kuya ang posibleng maging, parang maaaring maging epekto nito? Yung mga ganito pong na nangyayari ngayon, sa future, yung maging, itong mga hakbang na ganito, ano yung mga posibleng maging epekto nito? Just in case magkaroon ulit sa future na mga impeachment cases. Well, at least meron na tayo mga ganyan mga pangyayari. Siguro itong Senado natin at ang Kongreso, gumawa sila ng mga rules na para yan ay mabago nila. Ayun pa nga pala, Sister El, pagpasok pa ng bagong Kongreso ngayon, gagawa pa sila ng bagong rules on impeachment. Ayun. Nakalimutan ang haba-haba na. Ang haba-haba na. Pa rin. Kaya kayo mga taong bayan nakikinig, siguro talagang dapat na magalit na rin tayo sa mga taong ito. Yung mga senador, yung sulatan po ninyo yung mga yan kung bakit ganyan na kanilang ginawa. Sapagkat yan ay talagang paglabag sa ating mga karapatan. Sapagkat yung dapat nating malaman ay hindi nila ginagampanan. Attorney, paano yun? Halimbawa, ano yung pwedeng maging remedy? Kasi parang sa nangyayari po ngayon, paano kung magkakaroon ng deadlock sa pagitan nitong dalawang kapulungan tungkol dito sa impeachment process? Walang mangyayari pag nagkaroon ng deadlock dyan. Hindi naman pwede putusan yan ng Korte Suprema. Sapagkat doon papasok ang sinasabi mong separation of powers. Kasi sasabihin ng Korte Suprema, ay bahala kayo dyan. Labas kami dyan. Meron kayong rules. Labas kami dyan. Hindi namin tungkulin yan. Hindi naman pwede sabihin ng Korte Suprema na, Senado, ituloy mo yan. Hindi po pwede yun. Sasabihin ng Senado, teka muna, Mr. Supreme Court, wala kayong kapangyarihan sa amin. Ganun din naman na ang Senado, hindi pwede utusan ng Korte Suprema na gawin mo ito. Kasi nga meron separation of powers, Kaya sabi nga, ano mangyayari? Wala, taong bayan nga ang magdidesisyon yan. Kung ano ang gagawin ng taong bayan sa ganitong uri ng mga leaders na meron tayo. Attorney Mac, of course, kayo po ay legal pagdating sa usapin ng batas sa mga ganitong issue. Ano po kaya ang po pwedeng gawin nila para maging advice lang, attorney, dito sa dalawang nag-uumpugang dito bato para mas malaki to sa bato. Dapat lang gawin ng Senado, ituloy lang nila. Nag-convene na lang sila, then issue the necessary summons, pasagutin nila si Sara. Alam mo ba, Sister El, 10 araw para sumagot si Sara. Ngayon ay June 11. So in other words, kung 10 araw siya, June 21 pa siya ang kanyang deadline. At siyempre, gagamitin niya ang buong araw na yan. Pagkatapos ng June 21, may 5 araw ang prosecution para sagutin ang sagot ni Sara. So another 5 days yan, June 26 na. Pagkatapos niyan, magkakaroon ng pre-trial conference. June 30 June 30. Wala pa natatapos. Kung June 30 po, tapos na, wala na. Tapos na ang kanilang mga katungkulan. Papasok na mga bagong House of Members. So, kailangan talaga simulan din nila kahit papaano. May mapakita sila na gumalaw ang nasabing kaso. Malaman natin ano ang sagot ni Vice President Sara sa nasabing mga reklamo. So, Attorney Mac, mayroon kasi nababanggit si Senator Francis Tolentino dun sa yung 19 days proposal. Imposible po yun, kasi parang masyadong gahol na sa oras. 19 days. Sa oras. Well, kung yung sinasabing 19 days from this date, mahihirapan kasi may 10 days na sumagot So yung 10 araw na yun,
Yung sa 19 days, yung 10 araw para kay Sara lamang yun na sumagot. So, tapos na siyam na araw na lamang natitira nila. Wala na. Tapos na. Meron pang 5 araw ang prosecution para sagutin ang sagot ni Sara. So, 4 na araw na lamang ang matitira sa kanila. Pero magkakaroon ng pre-trial conference. Kulang na kulang. Wala na yung sinasabi ni Senator Tolentino. Baka nakalimutan niya. Nawala siguro sa isip. Pasasagutin pa nila. Pasasagutin pa nila. Yun ang sinasabi ko nga na sa haba-haba ng kailang mga speeches, pagka haba-haba ng debate nila, nakalimutan nila na dapat sumagot muna si Sara. Yun ang dapat na pumasok sa isipan nila na, teka muna, debate tayo ng debate dito, hindi natin alam, ito ba ay magiging depensa ni Sara? So, nangyayari, noong inilabas nila ganyang mga motion na to dismiss, dahil sa hindi na pwedeng itawid, dapat motion to refer, nakalimutan nila, hindi sila ang dapat na naghahain yan. Dapat si Sara ang naghahain yan. Nakalimutan nila na kung pinasagot lang nila si Sara, malalaman nila na ito pala ay bahagi ng depensa ni Sara at doon ang pagkakataon para iyan ay sila magkaroon ng pagdedebate bilang mga judges at desisyon na nila kung dapat o hindi dapat na i-dismiss nga ang nasabing kaso. At least nagkaroon ng due process. At least ang taong bayan nabigyan ng pagkakataong marinig ang panig ng bawat isa at nalaman natin kung dapat bang ma-impeach, ma-convict o hindi ma-convict, dapat ba ma-dismiss o hindi dapat ma-dismiss. Sa ganyang paraan, yung taong bayan naliwanagan sila. Hindi katulad ngayon, hindi alam ng taong bayan kung ano ang nangyayari. Kaya galit na galit sila. Akala nila, naku, bakit ganyan? Ang tagal-tagal nagsisimula. Kaya hindi nila alam, yun pala, hindi nagawa ang dapat gawin sa simula pa lang. Pasagutin si Sara para malaman ano ang kanyang depensa. Ako, yun nga, Attorney Mac, kasi parang sabi nila, parang ang tagal-tagal na niyang impeachment case pinag-uusapan hanggang sa ngayon, wala pa rin nangyayari. Wala rin. Kasi nga, mali ang panimula eh. Pinangunahan nila si Sara Duterte. Hanggang ngayon, siyempre, sitting pretty lang siya, si Miss Sara. Sabi, sige, magbangayan kayo dyan. Hindi na ako para sumagot kasi sila na nag-aaway. Pero Attorney Mac, meron pong sinasabi ang ilan sa mga mambabatas natin na ang tawag nila sa naging hakbang po ng Senado ay unconstitutional yung pagbabalik nitong articles of impeachment pabalik sa kanila. Talagang may paglabag sa saligang batas yun kasi saan ka naman nakakita na ang tungkulin nila ay husgahan, desisyonan ang nasabing. Wala silang karapatang i-remand natin yan. Bakit? May nakita ba kayong mali? Wala naman silang nakitang mali. Ang sinabi, tanungin nga natin kung itutuloy pa. Saan nakakita ng isang judge o Supreme Court na ibabalik mo na, itutuloy pa ba ninyo yan o hindi na? Bakit ganun? Bakit nila dapat pang ibalik para itanong lamang yun? Bakit hindi nila tawagin ng prosecution? At ano ba? Anong posisyon niyo sa ganitong issue? Tuloy ba ito o hindi? Kaya nga may prosecution na doon eh. Yes. Yun ang kinatawan ng House of Representatives. Bakit kailangan ibalik sa Kongreso? Ay kaya nga yung Kongreso represented by the prosecutors. Pero ang prosecutors na dapat lang tanungin, sila ang dapat tanungin. At hindi yan dapat na ibalik sa House. Ay pag inabot pa yan ng mga bagong miyembro, ay mawawala na yan dahil sa, siyempre, sino ang boboto ngayon para ibalik o hindi? Di mga bagong members. Ang mangyayari yan, ay magkakaroon na ng amendment ng impeachment na yan. Pag nagkaroon ng amendment, lalabas na bago ng kaso yan. So yun, malamang sa malamang kapag hindi sila nagkasundo sa ganitong usapin, Attorney Mac, ay dyan nga mauuwi yan. Mauuwi yun. Dahil sa, halimbawa, yan inabot na ng panibagong mga miyembro ng ating Kongreso. Sino ang tatanungin nila? Yung mga bago? Sasabihin ng bago, teka muna, wala naman kami dyan noon eh. Kaya titingnan muna namin ito. Aaralin pa nila yan. Nila yun, aaralin, babaguhin, pagpuputuhan na naman ng 1/3. Oo, balik na naman. So
sasabihin, kung ako naman si Sarah, abay, hindi na po pwede yan, bago na yan. Hindi naman ninyo ako pwedeng ihablan ng 2 beses sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon. Di ba, yung 1 year, yung one impeachment provision na hindi ka pwede magkaroon ng 2 impeachment laban sa same impeachable official within a period of 1 year. Papasok na yan doon. Sino may kasalanan? Kasalanan na yan. Ito mga majority ng ating mga senador na wala nang ginawa kundi magdebate sa isang bagay na hindi dapat pinagdebatihan pa. Hindi isipin mo, Sister El, inaabot hanggang gabi. Ha? Patulog na nga ako noon, attorney. Yung walang pabalik-balik sila. Pabalik-balik sa nasabing issue. Yung pala at the end, bigla sasabihin na, i-remand na natin, ibalik natin. Para silang mga bata na nung hindi malaman, ibalik na lang natin sa pinanggalingan nila. Nakakalungkot, Sister El, ang nangyaring ito. It is sinasabi ko, the day the Senate abandoned the Filipino people, inabandona ng mga senador na ito ang ating mga mamamayan sa isang napakahalagang bagay na dapat nalaman nila sa pamamagitan ng trial na yan ng nasabing kaso. Dapat nalaman natin, sino ba talaga may kasalanan? May kasalanan nga ba? O walang kasalanan? Yun lang naman ang katanungan dyan. Yes, pero hindi natin malaman dahil sa itong mga senador na ito ay kung ano-ano ang pinag-uusapan na hindi naman dapat pang pinag-usapan. Alright. Attorney Mac, maraming salamat po sa yung paliwanag niyo po, madaling intindihin. Maraming salamat po for educating us. Yes. Thank you, Attorney. Maraming salamat, Sister El. Opo. At isang malaking karangalan, maging bahagi ng iyong palatuntunan. Sana naman naunawaan ako ng ating mga tagapakinig. Ay, for sure yan. Attorney Mac, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you. Daming bayan. Ang nakapanayan po natin, of course, si Attorney Romy Macalintal. Actually, dun sa mga young generation, siya din po ay dating abogado ni former Vice President Leni Robredo. Ayan. Tsaka, eksperto po talaga, election law expert po si Attorney Mac. At yung mga ganyan, dapat pinag-aaralan para mas naiintindihan natin yung nangyayari sa paligid natin. Hindi tayo nagtatalo-talo sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. But of course, masalimot yung issue na yan. Mamaya, mayroon pa tayong makakausap tungkol po dyan. At isa po sa mga kongresista naman ang ating makakausap. Mamaya, makakapanayan po natin dito sa ating programa. Pilipinas ang oras, 9:41. Ang oras. Mayor Dayo Macalma. Ako pa rin po ang inyong nakakasama sa programa. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Mainit na pinag-uusapan pa rin po itong pagbabalik ng impeachment case, yung articles of impeachment na ibinalik po ng Senado dyan sa House of Representatives. At kaugnay po niyan, may makakausap tayo, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. Siya po ay kongresista mula sa 2nd Distrito ng Lungsod ng Maynila, si Congressman Joel Chua. Kong, good morning po. Welcome po sa programang Damdaming Bayan dito po sa DZRH. Ay, magandang umaga po at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Nako, Kong, alam ko po medyo hindi naging maganda ang salubong ng umaga para sa iba nating mga kasamahan. Pero bilang miyembro po kayo ng House Prosecution Panel at ito nga po kagabi nagdesisyon ng mga senador na ibalik po sa House of Representatives yun pong articles of impeachment. Ano po ang inyong reaction po dito at mayroon na po ba kayong napag-usapan na magiging hakbang tungkol po dito? May consensus na po ba kayong napag-usapan ng inyong mga kasamahan sa leadership po dyan ng House din? Paano nyo po ito haharapin? Ano po ang magiging desisyon natin dito? Una po, ito pong ginawa po ng ating mga ginagalang na senador ay nakakagulat at kabigla. Hindi po natin ito inaasahan. Sa ating pong paniniwala, ito po ay unconstitutional. Or sa madaling salita, ito po ay maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. Dahil ang nakasaad sa ating saligang batas, sila po ang dapat na magdidesisyon o maghihir muna ng trial at hindi po para magdesisyon kung ito ibabalik sa amin. Kung ano po ang aming susunod na hakbang, hindi pa po namin napag-uusapan to. Ito po ay pag-uusapan namin as a group bilang mga public prosecutor kung ano po yung mga susunod namin gagawin.
So wala pa po pala kayong napag-uusapan Kong, pero nabanggit nyo nga po unconstitutional. So malamang sa malamang Kong hindi niya tatanggapin ng Kamara kung ito pong articles of impeachment na to. Kasi maliwanag naman po sa ating saligang batas na nakalagay doon, the impeachment trial should proceed forthwith. Pag sinabi po ninyong proceed, ibig sabihin move forward o umabante. Ang ginawa po ng Senado, umatras. So, wala po sa kanilang kapangyarihan ang kanila pong ginawa. Sila po ay umakto na bilang abogado ng depensa. Sila na ang dapat ito pong mga motion, mga ganito pong klaseng diskarte, dapat po ang gagawa po niyan ay yung mga abogado po ng depensa. Pero nangyari, sila rin po nag-abogado para sa depensa. So, sa inyo po bang pananaw, Kong Joel, may political motivation po kaya yung naging hakbang ng Senado? Maliwanag naman po na alam po ninyo, nakakalungkot po dito dahil doon po sa rules on impeachment na itinalaga na ginawa po ng Senado, dapat po doon nakalagay sila po ay uupong bilang senator judges at mag-aakto sila na impartial or neutral. Pero ang nangyari po, parang nilabas na po nila ang kanilang kulay, hindi pa man po nagsisimula ang hearing. Ang Kamara po kasi ang trabaho po namin mag-prosecute. Ang trabaho po ng Senado bilang judge ay mag-try. I-trial po ito. So, dito po, parang sila na rin po ang nag-abogado sa depensa. Kaya nakakalungkot po talaga. Ang masakit pa po dito, yung kanila pong aksyon, yung kanila pong ginawa ay maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. Actually, Kong, na-interview ko po bago ka namin makapanayam, ang binabanggit nga po ni Attorney Romy Macalintal na bakit hindi pinagpaliwanag si Vice President Sara Duterte? Parang tama po kayo, parang nagmumukha nga raw pong nag-abogado na yung mga senador. Tama po. Kaya po tayo nandirito para malaman kung ano ang katotohanan. Dahil yun naman po ang trabaho natin bilang isang demokratikong bansa. So, sana po gawin po natin kung ano po ang tama lamang. Naniniwala po ba kayo Kong na sa tingin po ba ninyo kailangan na nating ngayon linawin o amyendahan yung mga patakaran pagdating po sa impeachment para maiwasan po yung mga ganitong medyo kalituhan sa hinaharap? Wala naman pong kalituhan. Napakaliwanag po. Kaya nga po binabanggit ko po na ang unconstitutional. So madaling salita, ang mga gumawa po nito ay maliwanag na lumabag sa ating saligang batas. At sila po ay nanumpa bilang mga senador na sila po ay susunod sa alituntunin. At malamang sa malamang magkakaroon na rin po ito ng epekto sa kredibilidad nitong impeachment process natin ngayon sa mata ng publiko. Mahirap po kung paano i-address to ngayon ng House. Yun po yung aming aabangan, Kong. Opo, kami po ay magpupulong at pag-uusapan kung ano ang aming mga susunod na. Alright. So, abangan na lang po namin yan, Kong, kasi of course, kailangan talaga nitong pag-usapan po ninyo at mahirap naman na pangunahan natin ang leadership ng House. Maraming salamat po, Kong Joel. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Thank you po. Mabuhay po kayo dyan at good luck po. Sana matapos na tong issue dyan at mapag-usapan ng maayos. Thank you po. Daming bayan. Ito nga po yung masalimuot na nangyayari ngayon, dalawang kapulungan, ang mataas at mababang kapulungan ay parang medyo nagkakaroon tayo ng sa kanila na nag-start yung kalituhan Actually ako nalito na rin ako personally, parang naguguluhan ako dahil of course may paliwanag din naman po ang Senado kung bakit nila ginawa yun. And of course may paliwanag din naman po ang House of Representatives at kanina nga may isang lawyer na tayo na nakausap. Siguro kailangan sundin lang kung ano yung nakasaad sa batas at ano ang nasa proseso para hindi nalilito yung publiko. At mamaya aabangan natin kung ano pa yung magiging o mapag-uusap
pag-uusapan at ilalabas na statement ng House of Representatives. But I think in-expect natin, sa tingin ko, hindi na nila to tatanggapin kasi nga nakasaad sa batas na hindi naman pwede nang ibalik. Hindi pwedeng ibalik. Meron tayo dito, thank you, shout out kay Mawal ng radyo natin. According kasi dito sa okay, sa konstitusyon, wait lang, bakit na naglo-load to? Ayan, nakalagay dito na only the House of Representatives can initiate impeachment cases. And kapag naipasa na ng 1/3 ng mga miyembro ang articles of impeachment, hindi na pwedeng bawiin o ibalik. Dapat ituloy na po ang trial ng Senado. So, medyo masalimuot. Abangan na lang natin dahil mahirap po yung ganyang issue na yan. Alamin natin saan ba mauuwi ito pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, update muna tayo mula dyan sa lungsod ng Maynila dahil po yung deadline ng SOSE, yung pong mga tumakbo noong nakaraang eleksyon. Kailangan nyo na pong magpasa ng inyong SOSE at ngayon po ang deadline yan. Alamin natin, nakapagpasa na ba lahat ng SOSE? RH29, Boy Gonzales. Boy Gonzales. 25 mula sa 6 na tumakbo sa pagkasenador ang nakapagpasa pa lamang ng statements of contribution and expenditure of SOSE sa COMELEC ngayong umaga. Sa datos na ibinahagi ni COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, nasa 64 na party list group mula sa 155 ang naghain ng kanilang SOSE. Ayon sa kay Garcia, marami pa rin hindi nakapagpasa o nakapagpasa ng SOSE na tumakbo sa national position sa 2025 midterm election. Nasa 10,454 mula sa 41,214 pa lamang ang tumakbo. Ang tumakbo sa local position ang nagpasa na ng kanilang SOSE at ito'y inasa na mas marami ang magpapasa nito ngayong araw sa tanggapan ng COMELEC dahil sa lalo't hindi na palalawigin ang deadline. Mula ang babala ng COMELEC, ang hindi makapaghain na SOSE maaaring magbayad na multa mula sa 1,000 hanggang 60,000 at maaari pa silang mapatawa ng perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales. Pilipinas ang oras, 9:55. Bayan. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Solo flight lang po muna, Miss Universe Gloria Diaz. Maraming salamat po. Medyo masalimuot. Maraming mga ganap. May kanya-kanyang opinyon. Ito ang pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Of course, marami ang may kanya-kanyang damdamin tungkol po sa nangyayari ngayon. Ano na nga ba ang kahahantungan itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? Of course, hintayin na lang po natin ang mangyayari. Mamaya mag-uusap-usap na ang mga kongresista, ano ang kanilang magiging hakbang tungkol dito. Pero iisa ang kanilang opinyon na unconstitutional para sa kanila. Pero of course, ang Senado din naman po ay merong paliwanag kung bakit sila nagdesisyon na ibalik sa House ito pong impeachment case, yung articles of impeachment. Pero mahirap kasi yung magko-conclude tayo ng wala pang hakbang o napag-uusapan na iisang dapat kasi magkaisa din yung mga kongresista. Of course, yung mga senador kasi natin madami, 18 yung bumoto, 5 lang yung nag-no. So nagpapakita na majority sa kanila nag-agree
para ibalik. Pero ang tanong sa House of Representatives, ano din ba ang kanilang magiging pinal na desisyon? Yan ang ating aabangan. Pero sa ating balitang negosyo, bago tayo magpaalam, ang Emperador Incorporated, mayroon daw pong balasahan sa kanilang liderato. Ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia? Magkakaroon ng balasahan sa pamumuno ang liquor conglomerate na Emperador Inc. bilang estratehiya sa pagpapataas ng sales nito. Inanunsyo ng kumpanya noong Lunes na magiging Chair Emeritus si Andrew Tan habang itatalaga bilang bagong Chair at President ang dating CEO na si Winston Koh. Papalit naman bilang CEO si Glenn Manlapaz, head ng International Division ng Emperador at dating Regional Managing Director para sa Asia at iba pang developing markets. Itinalaga namang independent director si dating Energy Secretary Jose Rene Almendras at bilang miyembro ng iba't ibang komite ng kumpanya. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55 pesos and 83 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang daming bayan. Maraming salamat Miss Sofia Gans sa iyong balitang negosyo. At dyan na po ang kabuuan ng ating programang Damdaming Bayan ngayong araw ng Miyerkules, June 11, 2025. Hindi na po talaga kinaya, hindi nakahabol sila kay Mayor Dayo Macalma, pero bukas po ay makakasama natin si Mayor. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Maraming salamat sa lahat ng mga sinamahan tayo at hindi tayo iniiwan sa ere. Thank you so much. Stay safe everyone. God bless po. Susunod na ang programa ang Operation Tulong. Makakasama nyo naman dyan ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10. This time. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga.